Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, itong recycled issue ni Ka Eric. Ang 203 billion Marcos Estate Tax, bayaran daw. Yun, ito yung kanyang sinabi. Oh. Highly expected to follow the law. Oh, bakit? Nagugat ho kasi ito, sinundan niya yung sinabi ni PBBM kay Kibuloy. Bakit kami lagi nyo pinupuna? Sabi niya, sinusundan lang naman namin ang batas. So, sumunod ka sa batas, magpakita ka. yun. Kasi di ba question nga nila ang motibo ng mga private individuals na nagbigay ng pera para po sa ulo ni Kibuloy at ng mga kasamahan niya. Totaling the amount of 15 million pesos. Nasa ito. By every doctrine of the law, sapagkat mandato mo yan bilang Pangulo ng Bansa. Hindi bansa. And that is a criminal accountability on the people. Kasi tantamount yan sa tax evasion. At criminal offense yan. You better resign from your office as the president of this country and go back to private life. Wow. Alam nyo, ang gobyerno mo ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure, but one of a lawless government. Sabay ganun eh. So, wag ko kayo mag-alala. Hindi ko na ipi-play. High blood may hayop na yan. Gumanon na nga eh. Okay, eto na. Pag-usapan na natin ngayon, yung isang sinasabi niya, bayaran raw yung 203 billion pesos. Hindi nga niya po alam ipaliwanag yan eh. Yung nakita. Oh. Ngayon, eto. So ito po yung lalaki, ito ho si Cesar Dulay. Okay? Ito po ang BIR Commissioner ni dating Pangulong Duterte. Now, bago natin ratsadahan yan, sa mga hindi ho makapaniwala, muli sasabihin ko na naman sa inyo, bayad na po yan. Okay, at the 203 billion pesos is a hoax. Okay? Bakit? Yung original kasing 22 billion pesos na assessed value ng estate tax, bayad na po. Bayad na. Paano binayaran? Ito po yung ating pag-uusapan. Okay? Martinez stated that the Marcos family has settled all outstanding liabilities, okay, of their patriarch. Ibig sabihin, etong si Martinez, taga-BIR dati yan. Okay, siya yung siya yung kumabig ng 10 properties, okay? So yung kanyang position paper na pinadala po dito kay Carlos Dominguez at kay Cesar Dulay na hindi po tinutulan ni Dulay. Okay? Sinasabi rito ni Martinez that Marcos family has settled all outstanding liabilities of their patriarch when the Bureau confiscated those properties. Okay? So, kailan daw po yun nabayaran? When the Bureau confiscated those properties. Sino nga ba si Martinez? Mamaya po, makikilala nyo palalo itong si Martinez. Okay? Ngayon, teka ha, lakihan natin to. Sug ako rito. Okay, so ito pa. Sabi rito, is it the fault of the estate administrators? Ibig sabihin, estate administrators po ay sila PBBM, Aimee at nanay niya. And to be charged with tax evasion as suggested by some sectors if the government failed to convert
into cash the seized properties? Okay. Bakit ho kasi nila kinuha yung properties? Yun yung tanong dun eh. Di ba? Sabi rito, she said she was one of those charged in assessing the late president's tax liabilities, which totaled 43.3 billion between 1968 to 1989. She explained that the tax debts ballooned to more than 203 billion due to huge interest and 50% surcharge. Okay. Martinez noted the interest and surcharges were erased when President Duterte signed RA 11213 tax amnesty law, exempting delinquent accounts incurred in 2017 and prior years from payment of interest and surcharges. Now, I would like to clarify this one. Ito po ay kung nag-avail. Ibig sabihin, inalis na yung mga tubo, yung mga penalty, lalo yung 50% na penalty, yung surcharge nito. Lahat po yan inalis na ng RA 11213, yung tax amnesty law ni Duterte. Kaya lang, hindi po ito inavail ng pamilya Marcos. Bakit pa naman niya-avail? Sinabi na nga rito eh. Na-settle na lahat eh. Oh, 'di ba? Okay, so puntahan natin 'tong balita ng Inquirer. Ito ho si Artemio Panganiban, taga Supreme Court 'yan dati. Now, sabi rito, reviewing the Marcos estate tax. Okay. So media immediately responded to the Supreme Court decision ordering the Marcos heirs to pay the estate tax of 23, hindi pala 22 billion, 23 billion had become final and executory on March 9, 1999. Okay? Since then, the amount had allegedly ballooned to 203 billion due to penalties and surcharges. Pero yun na nga, nagsalita na nga si ano kanina, di ba? Wala naman na yan eh. Si Carpio kasi may problema nito tsaka si Isko Moreno. Sino ho ba si Isko Moreno nga pala nung panahon ng kampanya? Hindi ho ba si Isko Moreno ang manok ni Duterte? Tama? Isko Moreno yung manok ni Digong. O, kaya nga itong mga vloggers nila, sila Banat Bay, Nino Barsaga, pinalipat dito kay Isko para manalo si Isko. Habang sinisiraan nila si BBM at the time. 'Di ba? Siyempre, bakit si Isko? Kapag nanalo si Isko, maliit lang ang lamang na madaling i-destabilize ni Duterte para papalit si Sara. Galing ng technique, di ba? Kaya kahit sinong presidente nanalo doon, i-destabilize na yan para ma-shortcut yung pagpwesto ng anak. Ngayon, tayo ho ang lugi. Gagamitin na naman tayo ni Duterte para dyan. Siyempre, wala naman siyang tao. Sino taga-Lusob, sino taga-rally? Mga loyalista. Okay? Kasi si Isko, he was tagged as the traitor. Diba sabi nga niya nung una Marcos loyalist daw siya, ganyan. Tapos nung kampanyahan na, di ba? Ano na siya? Kalaban na ni BBM. Di ba? Siya nga yung nagpakwenta niyan eh. Siya yung may kagagawan niyan eh. Next. Now, sabi rito sa isang dito same article. Sabi rito in this petition for certiorari ibig sabihin ipinare-review hinihingi sa korte na paki-review naman yung naging aksyon nila, yung desisyon, yung ganyan. Ngayon, sabi rito, in view of the foregoing, we rule that the deficiency income tax assessments and estate tax assessment are already final and unappealable, and the subsequent levy of real properties is a tax remedy resorted by the government. Yan. So, ibig sabihin po, yung kwentada nila na 23 billion, hindi po kasi, may isang buwan lang sa proseso nila may isang buwan po para i-dispute ito ng mga heirs. Kung sa tingin nila nagkamali ng kwenta ang BIR. Ang problema, hindi naman nila ito na question nila PBBM.
Sabi nga nila they were not given chance, pero ang totoo, they were given chances under the law. Yung kanilang abogado, yung kanilang caretaker doon sa Ortega Mansion, yung bahay na tinitirahan ni Amy sa San Juan, doon po napadalhan ng kopya. Plus yung opisina ni Imelda Marcos when she was a congresswoman, pinadalhan din po. Pati nitong levy, yan. Ang sabi rito, etong estate tax assessment, naging final na and hindi na pwedeng i-apela. Tapos na eh. Now, yung mga levy of real properties, ibig sabihin, yung mga pagbibenta ng mga ari-arian, kung doon nagkakamali, inabot niya sa 11 properties yan. Ang tanong, yun po bang 11 properties na yun po ba ay commensurate na sa 23 billion pesos assessed value ng estate ni Apo Lakay? Well, ako, my answer is yes. Taga-BIR po yung mga yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, accurate po ang kanilang kwentahan. Kay Eric, accurate ang kwenta na 23 billion. Okay? So, ngayon, ito. Kaya nga ho na-dismiss yung petition na yan ni PBBM kasi pinare-review nila yun eh. Kaya lang ho, may rules kasi. At ang matindi rito, yung rules po na isinight nila ay batas pa po yun ni Apo Lakay. Okay? Yung sa BIR. So ano po ba yung nilalaman nun? Ito. Yung 23 billion 293,607,638 pesos. Tapos yung income tax, yan. Etong mga income tax na to, nabayaran naman na rin yan, na penalty sila. Nabayaran nila yan. Okay, so ito na lang talaga yung hinahabol. Ito binayaran niya, maliliit na halaga yan eh. Now, ito pa. Ito, inulit ko lang yung kanina. Ito sabi, the Commissioner of Internal Revenue averse that copies of the deficiency estate and income tax assessments were all personally. Ito yung sinasabi ko kanina. And constructively served on August 26, 1991 and September 12, 1991 upon Mrs. Imelda Marcos to her caretaker, Mr. Martinez, dun po sa Ortega Mansion. Ngayon po, hindi na po Ortega Street yan. Ang pangalan na po ngayon yan ay Marcos Street. Kagagawan po ni Erap when he was a mayor. Nung naging mayor uli siya ng San Juan, binago niya. Pero ito po ang pinanggalingan niya, kaya Ortega Mansion. Yung tinitirahan ni Amy. Isa rin yan sa sinequester ng PCGG, yung puro chicks gabi-gabi ni Cory Aquino. Now, giniba yan kasi nga pinagnakawan. Ang paniwala kasi nila, kung bakit ba naman kasi ang daming mga loyalista nagsasabi, maraming ginto si Apo Lakay. At ang ginangyari ngayon, kinalkal yung mga bahay-bahay nila hanggang doon sa Visayas, sa Tacloban. Pati yung sa Laguna, nung nagpunta kami doon, nina Go Philippines, ni Chia Loron, ni Marson, kami ni Pink, nung pumunta kami ron, ang sabi nung caretaker ngayon doon, bago pa mag-eleksyon, yung Marcos Twin Mansion sa Cabuyao, Laguna, ang sabi sa amin, dumating kami dito, ano to, yung mga sahig po nito, butas-butas yan. Bakit? Ewan ko, may mga nag-treasure hunting. Andyan daw yung ginto ni Marcos. Sus Mariosep, ano nangyari dyan? Unti-unti, pumupunta rito sila Imelda, tapos pinaayos uli yan yung tiles, ganyan. Tapos inano kasi yan inutos na ng korte, ibalik sa Marcos. Binalik sa Marcos. Panahon niya tayo ni Pinoy, inapila. So binawi uli ng PCGG. Kaya hindi magalaw-galaw ng mga Marcos, pero may caretaker doon. Ang ganda pa naman ng lugar. Sabi nga, makabalik nga sana ulit doon. Kamag-anak ba nila yung Ortega? Okay. Kaya siguro nabili ni Marcos. Yung kasing property na yon, isa ho yan sa mga kauna-unahang mga ari-arian na na-recover agad ni Imelda. Kasi nga, iyan po ay nabili ni McCoy when he was a congressman. At diyan nakatira dati yung kanyang unang asawa. Yan, diyan nakatira sa Ortega Mansion.
So nakuha agad nila yan, nabalik. Tapos ito, ni-restore nila Aimee. Ang natira na lang yata dyan, upuan eh. Yung ibang mga bahagi niya, nakuha nila sa mga antique shop. Nabenta na. Okay, so ito nga po, na-serve. Okay, at ako'y naniniwala naman, ito yung proseso ng batas eh. Dapat nga yan eh, mini-mail yan sa Registry of, ano ba yun? Basta meron sa mga probinsya, mamaya madadaanan natin. Ito pa. So, ito yung mga notices of levy. Alright? Yan, 1993. Sabi, notices of sale at public auction were posted on May 26, 1993. Okay, pinag-uusapan natin dito, 11 parcels of land. Okay, na kinuha po ng BIR nila Martinez. Accountant po yun, CPA lawyer po si Martinez. Okay, July 5, 1993. Kaya lang ho, ang nangyari ay ito. Noong May 26, 1993, na kinuha nila yan at pinablish nila na i-auction namin ang 11 Marcos properties. Noong July 5 na actual na po na bentahan, wala hong bidder. Walang may interest na bumili. Ganon din yung property nila rito sa San Juan, yung Ortega Mansion at yung isang property pa sa Quezon City. Di ko alam kung saan yun eh. Sa Quezon City po. So wala nangyari. So ano ho ang ginawa nila? Dahil po walang bidder, walang may interest bumili, ang sabi diyan, the lots were declared forfeited in favor of the government. At yan ho yung sinasabi rin kanina nitong sumulat. Ito, si Martinez. Yan, sa kanyang position paper na pinadala kay Carlos Dominguez at kay Cesar Dulay, stating that the Marcos family has settled. Okay, fact checkers. Sulat po yan ni Martinez. Has settled all outstanding liabilities at yan po ay isang CPA lawyer. Okay? So hindi po kasalanan ng mga taga-BIR kung wala po silang o hindi po nila na-convert into cash. Yaan. Okay? Hindi rin po kasalanan yan ng Marcos family na hindi po na-convert ng BIR into cash. Ang issue rito ay bakit nila kinuha ang 11 properties at kanilang ipinagbili. Nung pinagbili nila, walang bumili. Ang ginawa po nila para makabayad, kasi dati mayroong kasing utos ang Korte Suprema na sinasabi, obligasyon ng BIR na humanap ng paraan para makasingil. So kaya po, in-auction nila yung kinabig nilang mga properties. So nung finorfeit na lamang nila ito in favor of the government, alam nyo, problema nga rito, ito na po yung settlement eh. 'Di ba? Yan na yung settlement. Hmm. Okay. So rito naman tayo. Sabi rito, can the BIR abate the Marcos estate tax? Okay. Ito yung issue kasi na sinasabi naman ni PBBM recently, 2022, pag presidente na siya niyan, October 3, na kung ang issue nga rito, ano ba, pwede bang parang tipong baliwalain na lang o pahupain, ganon, yung issue rito sa 23 billion estate taxes. Ito nga kasi pinare-reopen ni PBBM. Kasi sabi nila, hindi naman kami nabigyan ng chance para ma-challenge yan kasi nasa Hawaii pa ho sila noong mga panahon na yan, noong 1991, na nagkaroon ng assessment. Okay. Sabi rito, on item number 1, I receive an email. Ito ay opinion ni Panganiban, ni Justice Artemio Panganiban. Sabi dito, I receive an email from Estrella V. Martinez, yung CPA lawyer, na former BIR Regional Director, enclosing a copy letter dated January 17, 2007. Kanino ho? Kay Margarito Tives. Stating that
in partial settlement of the tax liabilities of Ferdinand Marcos and Imelda Marcos, she was able to forfeit 10 parcels of land originally titled in the name of Imelda. Okay? Si Maria Rian na nakapangalan na kay Imelda, yun po yung kinuha niya, 10. Hindi ko lang alam kung paano nadagdagan ng isa, kaya ho naging 11 yung kanilang in-auction. Anyway, sabi rito, with this partial settlement, I think, ito na, the original 23 billion and the balloon, yung 203 billion computation may no longer be accurate today. Also, unknown to the public, the Marcos properties may have been levied and sold by the BIR. Mga kapatid, nabenta na po ng BIR. Okay? Nabenta na po ng BIR pala yung mga ari-arian. Okay? Oh. That was 2007. Okay, yung sulat na kanyang ipinadala kay Margarito Tives. Panahon ito ni Gloria Arroyo. Okay? Kaya nung time na ito, naalala ko bigla silang nanahimik. Kasi gahanap sila ng mga issue ng mapagkakapirahan dati. Wala na silang ma-privatize. Yung mga natitirang assets natin napapakinabangan pa. So nasilip na naman nila itong Marcos Estate Tax sa 23 billion pesos. Ngayon, ito po, si Martinez naglabas ng kanyang position paper at noong 2007, pinadalhan po itong si Finance Secretary Margarito Tives si Gloria. Okay? Sabi diyan na at sabi niya, isa pa lingid sa kaalaman ng publiko, yan, na itong ibang mga mga ari-arian naman ang mga Marcos ay nabenta ng BIR. Thus, it is imperative that the BIR makes the proper accounting. Sabi, imperative, ibig sabihin talagang ito'y talagang obligasyon ng BIR pa nga na dapat magkaroon ng proper accounting. Kwentahin talagang maigi, magkano nabenta nyo? Umabot pa kayo ng 23 billion, 'di ba? O hindi. O dapat ipaalam ninyo 'yan sa pamilya Marcos para kung kulang pa, singilin niyo yung kulang para mabayaran. Pero kung yung ikukwenta na 203 billion, hindi po aware yata si Justice Carpio na nabenta na po ng BIR yan. Kaya hindi po accurate ang 203 billion. Okay ka, Eric? I hope na-gets mo to. Pag hindi pa, Diyos ko naman. Matindi ka na talaga. Diba? Kaya kapag ganun pa rin ang takbo ng isip mo, talagang maniniwala talaga ako hindi ka nagbalik loob sa gobyerno, NPA ka pa rin. Kasi ganyan ang galawan ng NPA. Anything that can destroy the government, ipupush ninyo Diba? Kahit alam ninyo na obsolete na. Basta maisulong yung inyong interest. Diba? Kaya lang, Eric, is NPA for Kibuloy and Duterte. Sayang naman ang prinsipyo, boy. Diba? Sayang. Nakakahiya naman sa mga naiwan mo sa bundok. Ito pa. Starting next month, the BIR will rebid 11 properties. March 28 yan. That were seized from the Marcos family in Leyte in the 1990s. Okay. So, sabi rito kanina ay yung ibang mga ari-arian ng mga Marcos ay nabenta. Okay, so nakakuha na si BIR. Tapos ngayon, itong 11 properties po ng pamilya Marcos sa Leyte na nakakabig ng BIR. Ito yung hindi po yung walang buyer. Eric, ito yung walang buyer. Then, ang sabi nga rito ay ibenta uli natin. I-rebid. Starting next month, BIR will rebid 11 properties that were seized from the Marcos family in Leyte. This was disclosed by retired Tacloban City Revenue Regional Director Estrella V. Martinez, whose information was later confirmed by revenue officials on condition that they should not be named.
Martinez said that when she was still with the BIR, she tried then to sell the properties but disclosed no one showed interest in buying any of them. The same happened to the other sequestered assets. Yan. Okay, so ito yung kaninang unang-una kong pinakita. Ops. And in fact, meron pa nga hong meron pa nga suggestion dito na bakit hindi na lamang daw po ibenta uli sa mga Marcoses yung mga properties. Ibig sabihin, kayo na lang ang bumili, di ba? Parang ganito lang yan. May kulang pa, nabenta na namin yung ibang properties ninyo. Now, we're conducting the proper accounting. May natira pa. Sukli ninyo. Di ba? O kaya naman, ay kulang pa. Bayaran nyo. Bilhin na lang ninyo yung iba pang ari-arian nyo. Diba? Dito nga ho ako nanghihinayang. Kasi po, dapat ang ginawa rito ng pamilya Marcos, ng abogado, ay na naman, may magsasabi nagmamarunong. Diba? Hindi naman po kasi ako emotion-based na kailangan murahin din natin yung mga bashers. Hindi ho ganun. Okay, so, eto nga po dito ako nanghihinayang na dapat, dahil po nagkaroon na ng ganyang initial settlement, ay inasikaso ito ng abogado nila para nakakuha ng tax clearance sa BIR. And again, kapag kulang pa pala yung nabayaran ng nabenta na ibang mga ari-arian at itong 11 properties na definitely may sentimental value alaala kay Apo Lakay, bayaran na lamang po ng pamilya Marcos yung kulang. Now, pag nakakuha na sila, dahil syempre hindi naman ganyan kalaki na yan. Settled na nga yung iba . So kapag nabayaran na lahat, kuha sila ng tax clearance certificate mula po sa BIR. Diba? What's next? Dahil po yung mga properties na yan ay hawak pa ho ng probate court. Ang probate court nito ay isang korte rin yan, nandiyan sa Pasay City, na kung saan siya po yung namamahala na etong mga ari-arian. Ganito kasi yan, kapag ang isa pong namatay ay walang will, okay, walang will, ang mangyayari po dyan, eto pong si probate court ang magiging administrator. Tapos mag-a-assign siya kung sino yung gagawin niyang administrator of the estate, hindi yung properties, of the estate. Okay? Ibig sabihin, yung mga ari-arian ng namayapa. Yan. So, syempre, sila yung mga magiging tagapagmana. Ang trabaho niya, siguraduhin niya na lahat ng mga arrears, buwis, ng estate taxes, ibang mga pinagkakautangan, ay mabayaran. Okay? At pag nabayaran na, then, i-release niya na yan sa mga heirs yung mga ari-arian na hawak niya. 'Di ba? Mapapadali sana kung ang problema kasi ibang mga abogado diyan sila kumikita ng malaki kapag pinatatagal ang kaso. Sipin mo, kikita ka monthly. Sabihin natin 100,000. Wala kang ginagawa, yan lang for almost 40 years. Yan lang yung kaso mo. 'Di ba? So napaka-lesser ng chance na patayin ka ng mga may galit. Kasi wala kang ibang hawak na kaso Yan at yan lang. 'Di ba? Kaya sa mga abogado na hindi ho interest na sumikat, ang interest lamang nila kumita, ganyan ho talaga pinatatagal todo yung kaso. Ikaw naman na magulo ang isip mo na kliyente ka, 'di ba? Siyempre nagre-rely ka lang talaga, maasa ka lang talaga kung ano yung sinasabi nila sa'yo. Pero dapat nga po rito, nag-focus sila diyan. At saka yung sinasabi rin ng iba na ang 23 billion pesos na yan, hindi po yan dapat pabayaran kay PBBM, kay Amy Marcos o kay Imelda. Kasi yan po ay estate tax goes against the property. Mali po. Mali po yun. Na si property ang pagbabayarin o yung estate, yung mga naiwan. Sige nga, paano yung isang bahay magbabayad sa iyo ng pera? Common sense, 'di ba? Ay ako galing po ako ng claims.
Okay, dun sa call center. Kaya alam-alam ko rin naman 'to kahit konti. So, anong nangyayari do'n, may mga claims na hindi po nababayaran ng company namin, ng MetLife, dahil po may mga problema yung estate na yung nabubuhay pa si ganito, hindi niya nababayaran pa yung mga utang niya. So, nangyari ngayon yung kung walang magiging claimant for the certain period of time sa US, ang, estate niya nauuwi po sa pambayad ng mga atraso niya. At kung walang atraso, napupunta po ito sa gobyerno, yung ari-arian niya. Sometimes may mga 5 years na, late nila nalaman na may naiwan pala si dad, yung ganyan. Meron palang will na naiwan, tapos bayad na pala lahat. Yung gano'n. Pagka clear naman, then I pay it. Gano'n ginagawa ko noon. Okay, so yung sinasabi nila na dapat bayaran, labag sa batas, nagkakamali kayo. Gusto lamang din po ngayon ni PBBM na kasi hindi sinetel ng abogado nila 'to, kaya ang paniniwala pa rin niya ay they were not given chance na para personal nilang ma-challenge. Bakit niya ba kasi kino-question yung 11 property, yung 23 billion? Kasi originally po ito, iilang properties lang ito, parang 11 properties nga lang talaga. Tapos, binuwisan itong 11 na ito ng 23 billion. Okay? Nung hindi nila binabayaran, kasi china-challenge talaga nila noon na we were not given the chance to review. Kasi nga, along the way highway, naging 30 po yung properties. Hindi ba sinasabi nga kanina ni Martinez, na lingid sa kaalaman ng taong bayan, may ibang mga ari-arian ng mga Marcos na nabenta ng BIR? Hmm. Itong 11 properties, kinabig ito ng BIR. Hindi, wala po ito sa PCGG, na sa BIR. Hmm. 'Di ba? Iba yung nasa PCGG, iba yung nasa BIR. Oh. Ngayon, ang kinakailangan nila rito ay mapa-review daw. Sabi ni PBBM, ma-reopen. Kaya lang, wala namang ganong kapangyarihan ng presidente na magtalaga kung sino yung magre-review. 'Di ba? Pero, ang sabi nga roon sa opinion ni Panganiban, meron naman tayo may mga dati ng mga sitwasyon na ang presidente nakakapag-utos para mag-create ng isang parang fact-finding committee, 'di ba? Isang independent body na aalam ng mga bagay-bagay na related dito sa issue. And then, kung ano yung findings nila, now it is up to the Supreme Court to review. Ganon. At kung ano yung finding nila will have a greater impact doon sa mga prior decision na yung assessment na initial 23 billion is final and executory kasi hindi nila na-dispute within 30 days from the assessment. Ah, yung ganon. And then yung notices of levy na naipadala sa iba't ibang mga addresses, including yung Serapio, Medialdea, nakalimutan ko ibang pangalan ng law office nila, ay nag-handle nito, humingi din ng kopya yan sa BIR. Sabi nila, dalhan nyo, bigyan nyo rin naman kami ng kopya para aware din kami sa mga nangyayari. And they were furnished mm, ng mga kopya ng mga pasabi. Yung lang tawagin natin doon sa notices of levy, pasabi na ibibenta na yung mga ari-arian. Okay? So, Eric at mga DDS, sana po ay naintindihan ninyo itong napakasimple natin na pinaliwanag na bayad na yang 23 billion pesos na Marcos Estate Tax according po rito sa CPA lawyer na si Martinez. At yung 203 billion, the ballooned computation ni Carpio na kagagawa nito ni Isko Moreno na patakbo ni Duterte nung nakaraang halalan ay hoax. Okay? Putrag sa buhay to. Mapa-fact check na naman ako nito. Okay lang. Okay lang.